So ito yung magiging entry natin sa break and retest strategy, diba? Sa first retracement. Halimbawa, dito yung stop loss natin, tsaka target natin 1:3. Yan, halimbawa lang yan. Tapos, nag-accumulate siya. Nag-accumulate siya dito banda, and then, break niya yung low na to. Ibig sabihin, magko-continue yan. Mayroon tayong idea ngayon kung saan tayo mag-i-enter. Itong itong swing low na to is magiging resistance na yan. Diba? Magiging resistance ulit yan. Ayan. Okay? Pagkatapos, halimbawa, magiging resistance na yan, tapos tayo, kung strategy natin is break and retest ulit, magsiset na tayo ng entry natin dyan. Tapos, same scenario ulit, ilalagay natin yung stop loss natin sa swing low. Yan. So, may dalawa na tayong trade na ongoing, no? Tapos ngayon, magiging tanong natin dyan is, saan yung liquidity pool area? Sa dalawang halimbawa natin. Pangalawa na, sir. Sir, ito nasan yung stop loss? Sige. Halimbawa, dumating na siya dito, so nakapag-enter na tayo, no? So, sino kaya yung nagpagalaw nito? Ano, sir? At ano oras, sir? Yung time? Ibang topic naman yan. Sige, madadaanan natin yan. So, based on structure, saan kaya yung magiging liquidity area natin? Yung magiging liquidity areas. Hindi lang isa kasi ito eh. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo. So, gusto kong maintindihan nyo na yung mga liquidity area is, halimbawa, kung ang retail traders is iisang strategy lang, yung break and retest, tas yung mga retail traders is napakarami nila. So, possible, itong mga ganitong setup is marami ding nagtitrade. Hindi lang ikaw yung nakakita, kundi ibang tao din or ibang traders din. So, yung magiging liquidity pool area natin is below this swing. Kung saan yung mga stop loss is nakaset. Okay? Below this swing. Mga swing na to. Yan, dyan. Yan yung mga liquidity points or liquidity area. Kung saan, yung mga playmakers or mga hedge fund manager is pasimpleng nakakapasok dito sa area na to. Kasi nga, maraming stop loss na nakalatag. Okay? Tapos, kung nag-attend ka sa Module 1 at Module 2 natin, tapos nalinawan ka about sa liquidity, so anong gagawin mo? Kung alam mong nagbe-break and retest yung karamihang retail traders, ano yung gagawin mo? Sir, itay mo munang magkaroon ng liquidity, ma-hit yung liquidity pool, saka mag-try na maglagay ng mga, kung saan yung area na na lampas doon sa liquidity pool. Eksakto. Kung nagets mo yung lesson natin kahapon, halimbawa, kung alam na natin na kadalasang retail trader is nagbe-break and retest, so kung ako yung market maker is dapat alam ko kung saan yung magiging stop loss ng mga retail traders, diba? Kasi gusto kong sumabay sa kanila. Gusto kong sabayan yung mga market makers na kung saan talaga sila papasok. Kung ako tatanungin nyo, yung magiging kung saan yung stop loss nyo, dyan ako mag-i-enter. Okay? Isa to sa mga strategy ko. Kasi alam ko na ngayon na itong area na to is maraming stop loss na naka pending order, no. Alam niyo kung bakit?
maraming stop loss na nakapending order dyan. Kasi sila yung mga taong nagtutulak nito. Itong leg na to, tsaka itong leg na to. Okay? Kung sinong nagtutulak ng leg na to, is malamang isa sila sa mga market makers. Kasi di mo matutulak kung ikaw ay retail trader lang, no? Maliit yung capital mo, maliit yung capital natin. So di natin to magagawa. Itong leg na to, tsaka itong leg na to. So ibig sabihin, in that mindset, mayroong mga small whales na may mga small whales na bumira dito. Tsaka itong leg na to. So in that fact na mayroon ding small whales, so magiging entry ng mga small whales na yan is dyan din. Kasi sila yung nagpapaangat ng area na yan, papunta dito. So mga small whales or mga maliliit na mga hedge fund manager, sila yung nagtutulak papunta ditong na presyo. Okay? Tapos kung alam nyo na sila yung nagtutulak, so ibig sabihin dito banda yung mga stop loss nila. And then sa retail trader naman is karamihan nagbe-break and retest. Alam nyo na yung magiging entry nila tsaka yung stop loss nila. So malaking posibilidad na dito pasukan dito pasukan ng mga big whales. Yung yung area na yan. Itong area na to, diyan mapapasukan ng big whales kasi nga marami ng liquidity diyan. Marami nang naka-imbak na pending orders diyan. So maipapasok nila ng mabilis at dalian kasi hinihintay na lang nila na ma-trigger yung order nila. Tapos ma-hit yung mga stop loss ng mga retail traders na to, sabay bubuhusan ng malaking pondo ng mga whales. So yung magiging trade idea natin kung nalaman niyo na is ito yung mga sinasabi kong mga high probability liquidity trade or liquidity pool area. Kung nasa downtrend ka, yung high liquidity pool area mo is yung dito na leg. Kung makita mo yung leg na to, is malamang nandito sa taas yung mga liquidity pool. Okay? Kasi nga, may liquidity dito kasi pinababa nila yung presyo. So, ibig sabihin may nagtulak pababa. May nagtulak pababa dyan. So, mayroong mga nakapinding orders dito, saka itong leg na din, alam natin na may tumulak dyan pababa. So malamang yung stop loss nila is nandito sa sa high ng swing na yan. So ito yung mga area na high probability na. Okay? Halimbawa sa uptrend naman, yan. So, ulit, may nakita tayong break dito banda. Nag-break siya dyan. Nag-break yung market dyan. So, alam natin na may bumira dito para mapataas tong market na to or presyo na to. May tumulak dito. So, ibig sabihin, may liquidity pool dyan. Okay? Kasi nga, yung market maker lang nagpapagalaw. So, ibig sabihin, malaking posisyon yung bumira dyan, kaya tumaas yung market. So, alam natin na itong area na to sa baba is magiging liquidity pool. Yan, liquidity pool yan. And then, halimbawa, 1:, halimbawa, di natin alam kung saan nagtitipi, no? And then, papasok na si break and retest. Magiging support yan. Yung resistance na yan, magiging support. Tapos, enter ka dyan. Tapos, yung swing low is gawin mong stop loss.
Yan. So, lalong lumaki yung area na to. Lalong lumaki yung area na yan. Nagiging liquidity na yan. Yan yung gusto ng mga market maker kasi nga nakakapasok sila. Ngayon, itong area na to, may bumira dito patungo pataas. Tapos yung gusto mong alamin ngayon kung saan sila naglalagay ng stop loss. Halimbawa, kadalasan kasi ito yung magiging stop loss niyan or sa baba niyan. So, ito yung pinaka high probability liquidity ngayon. Itong area na to. Itong area na yan. Okay? Tapos, ngayon, nakita ni market maker na mataas na yung presyo. Tapos si market maker is napaka-patient, hindi naghahabol ng price. So, ginagawa niya ngayon, di siya pumasok, kaya magiging stagnant na yung presyo. Kasi nga, hindi na siya nag-participate. Halimbawa, kung nag-participate siya, is malalaking candles yan, patungo pataas, kung nag-participate siya. Pero, given the fact na hindi siya nag-participate, kasi nga, hindi siya makapasok. Hindi siya makapasok dito kasi walang liquidity, hindi niya maipasok yung pera niya dito kasi walang liquidity. Okay? So, humina yung momentum pataas kasi hindi siya nag-participate. Habang nakahintay yung mga yung mga ibang whales din na nakakita nito. So, habang humihina, may mga points na natitrigger yan. So, na-hit na, pagka-hit, so naipasok na yung pera ni market maker. So, indication yan is malalaking candles. Mga bullish or engulfing candles, no? Yan yung mga indication yan. Okay? Tas, ito yung gusto kong sabayan ninyo. Pag may nakita kayong liquidity pool na na-trigger or nahagip, tapos nakakita kayo ng engulfing candle, malamang sa malamang, pumasok na si market maker. So kung nakita nyo to at alam nyo yung magiging strategy nyo, kasi nalaman nyo na ganito yung galawan ng mga market maker, is masasabayan nyo to. Itong trade na to. Kasi malamang sa malamang, yung candle na to is indication na babalik na ulit sa trend. Pinaalis lang yung mga retail traders, no. Puputok na yan sa taas. Kasi nga nakakuha na ng liquidity. Nakapasok na yung billions of dollar nila. Yan, nakapasok na sila. So, isang bilihan lang, kaya nagiging engulfing candle yung lumalabas dyan. Okay? Recap lang to sa topic natin kahapon. Super, clear naman yung explanation ko, no? About sa liquidity area at saka sa narration ng logical thinking ng mga retail traders saka mga hedge fund manager. Clear naman so far? Wala bang masyadong Yes, sir. Clear naman. Nasundan naman yung istorya, no? Opo. Okay. Sige. So, recap lang ito, no? So, halimbawa, ito. Kita natin. Nakita natin. Pababa. Pangat. Yan, anong trend na yan? Uptrend. Uptrend na kasi na-break niya yung box na to, di ba? Okay? Na-break na yan. Ngayon, na-break niya. So, hindi ito natitest itong support na to. So, anong ginawa niya? Kung babasahin niyo yung candles or structure ng candles, pagpatuloy ko nag-pull back, tumaas ulit, nag-pull back,
tumaas ulit at hindi na nag-create ng higher high. Ito na yung pinakahuling higher high na ginawa niya. Diba? So ngayon, ito yung mga break and retest, 'di ba? Ito yung magiging break and retest natin kasi nga hindi pa na-touch. Hindi pa na-touch yung area na 'yan. So ito yung magiging support diyan sa area na 'yan. Okay? So ibig sabihin ito dito itong area na to, may isang tao dyan na umarangkada. Kasi makikita mo sa candle. Okay? Alam nyo na kung may makikita kayong mga engulfing candle is alam nyo na pinasukan na ito ng whales. So, ibig sabihin, pag may pumasok na whales, may magiging liquidity area. Kung saan yung magiging stop loss. Ito is a high probability liquidity area. Okay? Dahil itong candle na to mismo is siya yung bumira lahat ng orders diyan patungo fabric out. So sobrang lakas niyan, sobrang daming pera niyan. Di lang yan millions, no, kasi kinain niya yung mga resistance na to. Resistance na to. Kasi liquidity din to, resistance na to. So kinain niya lahat. No, so malaki talaga yung capital na naipasok nito. So ibig sabihin, kung malaki yung capital, ganun din kalaki yung magiging stop loss niyan. Okay? So ito ay halimbawa na high probability liquidity pool, itong area na to. And then, may nakita ulit tayo. Itong area na to, may bumira na naman dyan patungo pataas. Alam niyo na malaki yung kapital nito kasi nga kinain niya yung mga candles patungo pataas. Okay? Kasi kung ikaw ay retail trader, hindi mo magagawa yan na paangatin yung market ng ganito. So, ibig sabihin, knowing the fact na pinasukan ito ng retail trader ng market maker o mga hedge fund, so may mga stop loss na naman ulit dyan. Bawa, ganito yung setup niyan. May stop loss na naman ulit dyan. So, magiging liquidity pool area na naman to. Okay? Ngayon, kung ikaw ay retail trader, ano yung hinihintay mo? Diba? Kadalasan, ginagamit break and retest. So, nakita natin na ano. So, alam naman natin na na liquidity pool area ito kasi nga binira niya yung price pataas. Yan, binira niya dyan. So, it is a high probability liquidity pool. So, pwede natin tanggalin to para hindi magulo. Ngayon, kung ikaw ay wala pang masyadong alam sa Secrets of the Market Maker, yung module 1 is magbe-break and retest ka dito. Kasi nga yun yung setup ng kadalasan, 'di ba, yung mga retail traders. So, magiging ito, hinihintay natin magiging pending order saan yung stop loss niya diyan sa baba sa baba ng swing low na to. Okay? Yan. Halimbawa, yung TP nyo is dito sa high. Okay? Tapos, hihintayin nyo na bumalik yung presyo dyan sa area na yan para mag-support. Pagka-support, yung retail idea dapat is umangat na. Diba? Pero alam naman natin na katotohanan na yung market maker yung nagpapagalaw ng market. So, anong nangyari? Binasag yung support. Kinuha yung liquidity. Pagkakuha ng liquidity, lumabas yung candle na to. Indication na may kumuha ng liquidity dito. Pagkakuha ng liquidity, sabay angat. Okay?
di niya nirerespeto yung support, ano na to, yung magiging support. So binasag niya yan, kinuha niya yung mga liquidity dito kasi nga alam niya yung ano, alam niya na may bumira dito sa area na to. May nakatagong liquidity dyan. Kaya hinagip niya lang. Tapos umangat ulit. Gets? Gets so far? May mga question or hindi clear? Yes, coach. Gets, coach. Okay. Kaya pala pag BRC, pag break-in retest, yung sit-up mo, kailangan mo naman pala i-refine na siya. Yun Kumbaga, nga, i-combine mo na lang. Oo, Combine kumbaga, na lang. kumbaga katulad yan, coach, sa sit-up na ganyan, na break-in retest, yung support o resistance mo, marirefine na siya, hindi na, ganun pa rin siya, break-in retest pa rin siya, kaso kailangan mo siyang i-refine na mahanap yung liquidity na yan. Pwede din. Pero kasi pag nagbe-break and retest ka tapos alam mo yung strategy natin o alam mo yung liquidity pool area, dito mo gagamitin yung yung magiging stop loss mo, 'di ba? Sakto lang Oo. na kunin yung liquidity dito. Ang problema lang doon is liliit na yung profit mo. 'Di ba? Kasi mas malawak na yung malawak na yung area ng stop loss mo. So liliit Oo. na yung magiging profit mo. Kung halimbawa, dito is kung makakuha ka pa ng 1:3, pero in-extend mo konti kasi nalaman mo yung strategy natin, magiging 1:1 na lang. Oo. 'Di ba? So maliliit na 'yan. Advice ko sa iyo, hintayin mo na lang talaga na ma-hit ito. Tapos kung may makita kang engulfing, pasukin mo na. Yan. Although loss ito, pero ganyan lang din yung concept. Hintayin mo na lang na ma-trigger to, tas may lumabas na engulfings. Katulad nito. May lumalabas na mga engulfing. So, ibig sabihin naman lang yan na nandyan si market maker, present siya at alam niya yung yung gusto niyang tahakin na trend. So, pwede mo sabayan. Knowing na nalaman mo na yung strategy natin, is pwede mo sabayan sa market maker. Okay? Coach, sa confirmation ba ng candle, always engulfing lang ba o katulad din sa mate na ginagamit na mga hammer, shooting star, mga morning star, ganun pa rin ba yung niyan, yung mga confirmation na candlestick? Yan is depende na sa iyo. Kasi depende din sa trader talaga. Kasi ako gumagamit lang ako ng engulfing candle. Katulad nito, shooting star. Yan. Na usually hindi ko ginagamit 'yan. Nasa nag-stick lang ako sa engulfing. Pero dapat yung pinaka-concept talaga ng liquidity pool area is dapat alam mo. Kasi dito pwede ka nang position dito alam mong liquidity area ito kasi siya yung nagtulak ng trend patungo pataas So hindi pa binalikan kaya pending yung mga stop losses tsaka mga pending orders diyan. Kaya pag nag-hit, react agad yung market kasi pinasukan na ng market maker. Nag-react agad yung market nung na-hit na itong candle na to. Nung nag-hit, nag-react agad. So ibig sabihin, pinasukan ng market maker. Kinuha lang yung mga stop loss nito. Na kumbaga, yung mga stop loss ng iba't ibang strategy, hindi lang break and retest. May ibang nakakita din dyan, pero hindi break and retest yung strategy. Okay? So, kinuha lang. Yan lang yung pinaka-core concept. Dapat alam mo kung saan tumatambay or saan talaga yung liquidity pool area. Gets? Yes, coach. Clear naman, no? Clear lang. Okay? Hindi pa tayo nag-start, Nagre-recap lang ako tapos pinakita ko lang sa inyo yung real scenario talaga ng mga concept natin.
na araw-araw nagpapakita. Okay? So, balik na tayo. Sana ba yun? So, ang power of 3 is most of the time, sabi ng mga veteranong trader, most of the time, ito yung mga ganap sa power of 3, no? Ito yung stage na to is yung accumulation. Yung nagko-consolidate lang yung market. Susundan yan ng lagyan ko muna ng letter para hindi kayo mawala. Accumulation. So, nag-accumulate ng high and low. So, saan yung magiging liquidity dito? Dito sa high, ito yung magiging liquidity niyan. Liquidity. Tapos sa low, ito yung magiging liquidity niyan. Tapos, papunta na tayo sa manipulation stage. Explain ko yung mga pangalan nila. Stage. Accumulation stage. Manipulation stage. Accumulation stage. Sa manipulation stage naman, dito na trap yung mga retail traders. Dito natatrap karamihan ng mga individual traders. 'Di ba, yung prenogram natin sa Mate or sa ibang mga strategy is pag may nakita tayong accumulation tas nag-breakout, retest. Hintay tayo ng retest. Okay? Hihintay tayo ng retest. Pero nalaman mo yung market maker secrets, yun pala ay manipulation stage lang. Kasi kinuha lang ni market maker yung order or liquidity area dito. So yung magiging resulta niyan is pagkakuha ng liquidity, baba na yan. Pagkakuha ng liquidity, sa baba ulit. Pagkakuha ng liquidity, magtitipi si market maker, taas, and then close. Okay? Ito yung manipulation stage. So sa pangalan pa lang, alam mo na nagmamanipulate yung mga tao dito. Or alam nyo na manipulate yung mga karamihang retail traders. Kinuha lang pala yung liquidity para makapasok yung mga mayayaman or mga hedge funds or mga big whales. Pagpasok ni market maker, so wala na makakatalo sa kanila. Kasi they move the market. Sila nang didikta. Kaya tinawag tong manipulation stage kasi nga yung unang magiging scenario dyan is nag-breakout. Baka yung strategy is mag-support saka lumipad pataas. Pero hindi pala, minamanipulate lang pala yung mga retail trader kasi papasok na si market maker kasi may liquidity na. Okay, sa accumulation stage naman, dito yung accumulation. Nagbe-build ng liquidity. Pagkatapos, ito na yung distribution area. Bawa, dito na. Sa pangatlong stage, dito na yung distribution area or distribution stage. So, sa pangalan pa lang is, kumbaga, pag na-hit na tong opposite direction na may liquidity din, magtitipi na si market maker kasi makakalabas na siya. Magtitipi na sila dyan. So pag tipi nila, kasi nga liquidity itong area na to, makakalabas sila agad, magbabounce na yan. Yan. Ito na yung distribution stage. Or distribution or nagtitipi na sila. Okay? So, mga senaryo dyan,
is pagka-hit sa stop loss or pagka-hit sa liquidity sa baba is aangat na lang yan bigla. Kasi nagbabay na yung mga market maker or mga whales. Kasi nagsisell sila dito. Nagsisell sila dyan. Stop loss nila. Tapos TP nila dito sa kabila kasi may liquidity. Makakalabas sila agad. Kaya pag sell nila dito, is buy naman. Kaya nagre-react yung market. Ito na yung distribution phase. Nagtitipi na sila. Yan. Gets yung yung power of 3 concept natin? Yes, sir. Pag may makita kayong accumulation stage, malamang sa malamang yung high and low niyan is liquidity. Tapos pagpasok ni pag hit ni pag nabasag tong area na to, ibig sabihin nagmamanipulate na. Lalo na kung may engulfing candle diyan na pababa. Alam mo na pinasukan ng market maker niyan. So ito yung manipulation stage kasi yung magiging setup ng mga retail trader dyan is break and retest for a continuation idea. Yun pala, manipulate lang sila. Tapos distribution stage naman is nagtitipi na sila sa opposite liquidity kasi nakakalabas na sila. Clear? Sir, tama ba madalas na lumalabas yung manipulation stage sa London session? Kaya nga sa London ako nagtitrade. Oo, sir. Kung nasundan nyo yung mga posting ko sa GC, kaya madalas alas 2 ng patungong alas 4 yung yung time Yung window. trade nyo. Kasi diyan gumigising na gising na si market maker. Pinapasukan na ni Wales yung mga accumulation na area, pinapasukan na nila. Makikita niyo naman yung candles niya. Kasi ang Asian, madalas siyang low volume, sir? Mostly, range to di ba? So, kaya ang manipulation nila nasa London, yung kasunod na session. Eksakto ka, sir. Yan yung isang strategy ko. Yung accumulation ko, i-explain ko naman sa inyo later. Okay, pero ito yung concept ng power of 3. Pag may binasag dyan, huwag kayong mag-expect na mag-break and retest yan. Kasi malaking possibility na kinuha lang yung liquidity dito. Minamanipulate lang kayo. Stop hands. Yan yun. Liquidity grab or stop hands. Okay? Kadalasan ito yung Sige, sir. Sir, kumada na rin sir sa sa golden lalo, no? Oo, basta yung mga magagalaw. Kasi pinapasukan niya ng mga market whales yung mga magagalaw na mga pairs, mga magagalaw na mga tawag ng Doon ako sir lagi nasusunog sa gold. Lagi ako nasusunog sa gold. Baka di nagwo-work yung strategy sa gold. Kasi may mga karakter din yan eh. Okay, clear naman yung power of 3 ba? May accumulation stage, manipulation stage, saka distribution or saan sila nagtitipi. Okay, punta naman tayo sa pangalawang topic. Daily 4 hours or market session. Yan. Dito na yon papasok yung tanong mo, sir. Sa daily candle, halimbawa, ito yung daily candle nito. Same scenario pa din. Halimbawa, ito yung daily candle mo. Yan, daily candle mo yan ha. Lakihan na natin kasi yan yung magiging accumulation stage natin. Daily candle. Same scenario lang din. Pag na-hit yung taas ng daily candle or ang previous day high, yung tinatawag PDH, previous day high, halimbawa green to, tapos binasag sa intraday, tinignan mo sa 5 minutes is binasag tong area na to. Pwede ka mag-abang dyan.
Pak. Hindi ka makabang dyan. Kasi, alam mo na sa daily candle is, ang high niyan is may liquidity. Ang low ng candle na yan is may liquidity. By using power of 3 idea, is alam nyo na nagmamanipulate lang to. Malaking posibilidad na kakainin yung candle na to. Sabay TP. Sa ano naman, sa 4 hours, same scenario din. 4-hour candle, ito, halimbawa ito yung 4-hour candle. Pag nag-break sa baba, bam, kain yung liquidity area na to. So, expect, papasok si market maker, kakainin naman yung kabila para mag-TP sila. Okay? Distribution stage. 4 hours. 4-hour candle ta. 4-hour candle o daily candle. Or daily candle. Depende kung saan nyo trip. Nagwo-work naman. 4 hours daily candle. Isa ding ituturo ko sa inyo is yung market session. Yung sinabi ni Sir kanina, yeah, eksakto to. Eksakto yun. Kadalasan sa market session, yung accumulation stage is a Asian session. Kasi low volatility. Sakto yung concept ni Sir, no? Yung idea. Low volatility si Asian session. Kaya pagpasok sa London session, gising na yung mga whales, gising na yung mga hedge fund manager. So, dyan na yung nagmamanipulate na stage. Kinukuha na yung liquidity high or market session high and market session low. Kinukuha, tapos nagtitipi. Or pinaangat nila, papaangat nila. Lalo na kung makita kayong engulfing candle dyan, yun na yung pinaka-set up. Pwede nyo napasukin yan. Tapos TP kayo sa kabila. Yan. Hindi na yan. So, at least ngayon, in this mga concept, is alam nyo na kung ano yung magiging setup niyo based sa mga natakol natin. So, pwede nyo gawa ng strategy yun. Okay? May binigay ako. Day 1 candle or daily candle, 4-hour candle at market session. Sige, maghanap tayo ng example. Ngayon, nasa 4 hours tayo. Hanap tayo ng mga candles. For example, ito yung 4-hour candle. So, ito yung magiging liquidity high ng 4-hour candle, tsaka ito naman yung magiging liquidity low ng 4-hour candle. Right? Pagpasukin natin to, nasa Friday 22, August 22. August 22. Pagpasukin natin to. Saan yun? Ito. Yan. Kung nag-close na yung 4-hour candle, maghihintay tayo ng liquidity sweep. Okay? So, pag nakita nyo yung liquidity sweep, itong area na to, expect na kinuha lang pala yung liquidity dyan. Kaso lang, hindi nagpapakita yung hinahanap natin candle, no? So, ako, ititrade ko to kung may makita akong engulfing candle na bearish. Pag may makita akong engulfing candle na bearish dyan ako mag-enter. 1:1. So, by given the knowledge of the power of 3, alam natin na nag-close na yung si 4-hour candle, naghihintay tayo ng liquidity sweep. Kasi alam natin na itong area na to
is a liquidity. So, bias ko dito is counter trend or reverse trading. Pero yun nga, hindi lumabas yung candle na hinahanap ko, which is a bearish engulfing. Hindi ko yan pwedeng i-trade. Okay? Tapos, sa kabila naman, sa baba, may liquidity din to. Kasi sa 4-hour candle, may liquidity to. So, kung ikaw ay market maker, tas alam mo yung strategy, is malamang dyan yung TP mo, ay yung setup mo, tas sa kabila naman yung yung TP mo. Ito yung enter mo for trade enter, kasi alam mo nagmamanipulate lang. Tapos para ka makalabas, kasi ang laki ng pera mo, kailangan mo ulit ng liquidity. Okay? So, nakita naman natin na hinit naman niya nung nag-hit naman siya. Kinuha ulit yung liquidity sa baba. Kinuha naman liquidity dito sa 4 hours. Niliquidate lang, tas bumalik ulit sa taas. Diba? Sige, yun lang yung usually yung yung market liquidity. Market session, 4 hours, saka daily candles. Yun lang yun, sir. Pwede mo nang gawan ng strategy yun based on power of 3. Kasi nalaman nyo naman na ano yung significance ng liquidity mismo, liquidity pool. Okay? Wala sir. Guys, sir, anong oras yun sa session yan? Lumalabas yan, Kahit anong session? Oo, kahit anong session. Pero yun nga, yung Kahit ano? kadalasan, ito yung maging topic 3 natin, no? Saan ba yung, ko? Nasa 5 minutes pala tayo. So, ito yung magiging topic 3 natin is ang market timing. Do note na sa strategy natin is naka-align tayo sa logic thinking ng isang market maker. Okay? So, given the fact na gusto nating sumabay sa market maker, alam natin kung ano yung time nila. Anong oras sila gising, anong oras sila nagpapahinga, anong oras sila babalik. So usually, nagpapakita yung mga nagiging high probability yung strategy natin is pag nandyan na sila. Usually, pag open ng London market, tsaka pre-market ng New York, at open ng New York. Okay? So, yung mga time na yun na na active sila. So, kailangan natin sila sabayan para makuha natin tong ganitong concept, yung power of 3. Okay? Sir, what time sa Pilipinas dito yung open ng London sa New York? Sa Frankfurt, 2:00 sa hapon, 3:00 sa London, tapos sa New York naman is 12 hours yung pagitan. Kumbaga, kung 9:00 dito sa gabi, 9:00 doon sa New York ng umaga. So, yun yung mga time na yan. Frankfurt, 2:00, 3:00 sa hapon sa Pilipinas is London Market Open. Kaya, kung napansin nyo is hapon ako nagtitrade. Kasi yun yung tinatimingan ko. Tapos paggabi naman, pre-market, 8:30 ng gabi sa Pilipinas is 8:30 doon ng umaga sa US. Okay? So, kailangan nyo yung sabayan. So, kaya gumagawa ako ng strategy na naka-time base talaga. Okay? So, yun na yung module 2 natin. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung hahanapin natin. Based sa candle, based sa market session,
tsaka sa timing, yun, pwede na kayong gumawa ng strategy nyo. Kahit ganun lang. So ito yung glimpse kung ano yung matutunan nyo sa Module 3. Module 3 is a paid course module. No? So dito ko ituturo yung strategy ko and paano ko naipasa or paano ipapasa yung prop firm challenges. No? Sa Module 3 is mayroon tayong dalawang option. So we have option 1 na solely strategy lang talaga. And we have also option 2, ito na yung mentorship or bootcamp na tinatawag ko. So sa option 1 is my personal high probability strategy. No, dito ko ituturo yung dalawang strategy ko. First is this liquidity grab. Ito yung para sa mga active traders. Dito ko ituturo yung overview ng strategy, yung trade parameters, entry and exit criteria, and also ibibigay ko sa inyo yung 5 taong worth of backtested data and live trade example ko din. And also we have tough strategy or trade and forget strategy ko. So ito ay para sa medyo busy and di masyadong nagbababad sa chart, no? Tuturo ko yung overview ng strategy, trade parameters, entry and exits, trade criteria, and also we have 3 years worth of backtested data and live trades na ibibigay ko sa inyo. And also, we have the option 2. This is the best option to become a prop farmer. No? So, hindi lang pagiging funded trader yung goal ko sa inyo, pati na rin magiging prop farmer or pina-farm na natin yung mga prop firm. So, ito yung tinatawag kong bootcamp na 90 days mentorship program. So, dito is you will learn also my strategies, no? Sa module 3 na option 1. And then, we have a journal template. So, isi-share ko yung journal template ko na ginagamit ko. And also, AI trade assessment tools. And also, I will share about the account management strategy for prop firm, evaluation, or funded accounts. So, paano natin i-maintain, paano natin ipapasa yung evaluation at i-maintain yung funded accounts natin. And also, I will share about the secrets on how to become a prop funded trader to prop farmer. No? So, hindi yung goal ko nga dito sa mentorship na to or sa bootcamp na to is hindi lang kayo magiging funded trader, pati na rin magiging prop farmer or farmer na mga prop firm. No? And also, we have an on-call or live coaching access. No? So, either chat or video call 24/7. So, pwede nyo talaga akong i-message directly at i-address natin yung magiging concerns or issue natin. Okay? So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung performance ng mga strategies ko, no? Ano yung backtested results or performance in the previous years, no? So sabi ko nga dito is mayroon tayong 5 years worth of backtested data and also sa top strategy natin is may 3 years naman tayo. So ipapakita ko sa inyo yung performance ng mga strategy natin. So sa liquidity graph is we have backtested results, no? Simula 2020 hanggang 2025. So may data tayo diyan, no? Ito yung nagiging performance niya way back 5 years ago, no? Until this recent year. So as we can see, wala tayong talo diyan, no? Every year is kumikita yung strategy natin. So makikita nyo naman yung graph on each year is pataas talaga. No? So, we have a high percentage or high win rate sa strategy ito, sa strategy na ito alone. We have a 62% win rate
on 1:1 R. We have also 47.58% on 1.5 R, and 2 R is we have 40%, no? So makikita natin dito na walang talo yung strategy nito. On each year, nagde-deliver talaga siya. And also, we have various certificates na using our strategy na liquidity grab alone. Proofs na gumagana at nagpe-perform talaga yung strategy natin, no? So we have Alpha Capital, we had Funded Next, no? So pangalan ko lahat nakalagay diyan. And also we have payout achievements na so far, no? So itong strategy lang na ito is nagde-deliver siya ng mga certificates at saka mga payout. Ito yung proof na gumagana talaga yung strategy na ito. And also, lipat naman tayo sa isang strategy natin na itong TAF strategy. Based on result, we have 3 years back-tested data, no? So, ito yung mga data natin way back 2023. So, nakikita natin na pataas yung graph natin, no? Walang masyadong drawdown din. So, as we can see, we have higher percentage win rate compare sa liquidity grab o yung isang strategy natin, no? And then, yeah, 2023, we have 42% annual return, no? And 2024, we have 32%. And 2025, until this recent day, so we have 22% return. So as we can see also, walang talo yung strategy na ito. And nag-average siya ng 31% average return year on year. So we will have also the data of 1.5R and 2R. No? And also, this is the recent certificate na na-acquire ko, no, using this TAF strategy. And also we have trade examples, no? So pati ito is ibibigay ko din sa inyo, no? We have plenty of back-tested results here. Okay? So yun. So ito yung private videos natin, no? So nakaka-access lang nito is yung mga members ko. So ito from MT5 TradingView and FX Replay tutorial. Ito yung mga liquidity grab, dito yung pinaka-video or yung tutorial talaga kung ano yung setup or ano yung context at saka trade and exit strategy natin. Ito naman sa liquidity grab, ito naman sa TAF strategy. So mayroon tayong mga videos dyan, no? So dyan ko itinuturo yung mga strategies natin. And also we have trade journal template. And ito yung back-tested results natin na pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Hindi pala makita. Pero yun yung nakita yung Excel at saka mga back-tested results kanina. If interested ka sa Module 3 natin, you can direct message me at my Facebook account, no? So kung member ka ng FX Chad PH na GC sa Messenger, so yeah, you can message me there. And if nasa YouTube ka or saan mo man nakita ito, you can message me directly at my page. So see you there.